Hello, Mike. Go, go, go. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ayan, tayo po ay nasa pang-apat ng ating week of prayer. Ayan, ako po ay gagalak na andito po tayo sa ating bahay-sambahan bagamat tayo po ay mga busy sa ating school, sa ating work, ay naglaan pa din po tayo ng oras upang makapunta dito. Tayo pong magalak na mag-awitan. Atin pong awitin ang The Lily of the Valley. Hymn number 7575. I have found a friend in Jesus. Hello? Ready, sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He is a fair result and thousand to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, and trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's a lily of the valley, the bright and the morning star. He's a fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty Thor. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His bar. Though all the world forsake me and Satan thumbs me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He is a lily of the valley, the bright and the morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, of nothing not to fear. With His manna He my hungry soul doth fill. Then sweeping out the glory, see His blessed face, where we resolve their light shall ever roam. He is a lily of the valley, the bright and the morning star. He is a fairest of 10,000 to my soul. Hello, hello. For our opening song, let us all stand and sing My Maker and My King, hymn number 7. My Maker and my King. Ready, sing. My Maker and my King, to Thee my all I owe. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. The creature of thy land, on Thee alone I live. My God, thy benefits immense, more praise than I can give. My God, thy benefits immense, more praise than I can give. Lord, what can I impart when all is thine before? Thy love
Mga kapatid, tayo po ay lumuhod para sa panalangin. Ama naming Diyos, dakila ka at higit kang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay iyong tinipon para po kayo ay sambahin at mapasalamatan. Ngayon, Panginoon, aming hinihiling ang pangunguna, patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Himukin niyo po ang aming mga puso na maging bukas at gamitin kami ayon sa aming mga tungkulin, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagtanggol at tagapagligtas. Amen. Hello. Hello. Hi. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Iniimbitahan po namin kayong lahat na batiin po kamayan ng ating mga kapatid, mga katabi sa ating upuan ng welcome at magandang gabi sa ating pang-apat pong araw ng Youth Week of Prayer. So, narito po yung mga pagkasunod-sunod sa program po natin sa gabing ito. Pinangunahan po tayo sa chorus tayo nila Sister Gina at Rian po. At sumunod po ay ang opening prayer ni Brother Rafi Basan. At ang welcome remark ay ang inyong lingkod po. At sa message in song, nagaganapin po ni Brother Jomar Tribusas. At ang ating speaker po sa gabing ito ay si Sister Yvette Arenas po. At ayun po ay ang pagkakasunod-sunod sa program sa gabing ito po. So, sino po sa inyo ang mga naka-attend ng mga nakaraang gabi po? Simula nung first night po natin. Yan, si Brother Melfred. Nung pangalawang gabi, sinong naka-attend? Pangatlo. Ayan. So nawa sa gabi-gabi po na Week of Prayer natin ay maka-attend po tayo. Dahil marami po tayong matututunan. So ngayon po ay ang pang-apat na gabi na ang speaker natin nga po ay si Sister Yvette Arenas. Ang kanya pong topic ay Sabbath School in Action. So tayo po ay magfo-focus po sa Acts 2 verse 41 to 42. Nawa po ang lahat po ay may bless sa mga mensaheng maririnig po natin. Ngayon lang po at magandang gabi.
Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Before po ako mag-start, gusto ko pong tanungin kayo pong lahat kung na-experience nyo na po ang mga bagay na ito. Taas nyo lang po yung inyong mga kamay kung na-experience nyo na po ang ganitong experience dito sa ating iglesia. Pumasok na po ba kayo sa church, umupo, nakinig, then umuwi? Sino po sa inyo? Honest answer. Lahat po tayo, kahit po ako, na-feel ko na po yun. Na-feel nyo na rin po ba na pumasok po kayo sa church na wala pong kumakausap sa inyo, feeling nyo hindi kayo belong sa isang church kung saan po kayo nagsimba? Na-feel nyo na po ba yun? Sino po? Lahat po tayo, no? Isa pa pong question. So, sino po dito ang may place or group where you feel seen? Sorry. Seen, known, and belong sa isang iglesia. Sino po? Taas po ang kamay. Lahat naman po siguro tayo dito. Dahil nandito po ang ating mga kaibigan, pamilya, or ating mga ministry groups. So whether po bata tayo, youth, or ating mga adult, lahat tayo ay may pare-parehong kailangan sa loob ng iglesia. Ito po ay to belong, to be heard, and to matter. And sometimes, hindi natin napapansin yon. But God already designed a place in the church for that. Not just a program, not just an attendance, not just another schedule, but a place where faith becomes personal. So tonight po, pag-uusapan natin ang isang bagay na minsan familiar po tayo, pero hindi natin fully naintindihan ang real purpose ng bagay na ito. Our topic tonight po is about Sabbath School in action. Because Sabbath School is not just about lesson, it's about people, and it's about connection. And it's about how God can use each one of us, kahit youth man tayo or adult, to change someone's life. So habang nakikinig po tayo ngayong gabing ito, I want you to think about this question. Am I just attending Sabbath school or am a part of God's mission through it? So our key text po for this evening ay makikita po natin sa Acts 2 verse 41 to 42. Sabi po dito, then those who gladly receive His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Parang ganito lang yan mga kapatid. Hindi lang sila naging Christians by name, kundi active talaga sila sa faith. Lagi sila nag-aaral ng teachings, nagtitipon bilang isang spiritual family, nag-share ng buhay at pagkain, at nagsasama-samang nagpipray. Dahil dito, naging strong, united, at alive ang isang church. Ganon din po dito sa ating iglesia. Alam naman po natin ang ating mga tungkulin dito sa iglesia, kundi pagdibayan po ang pananampalataya ng isa't isa. So kapag po may Word of God, plus fellowship, plus prayer, and plus shared life, ito ay may real connection with God and with each other. So I want you to share a story. Story po to ni Kristen. So si Kristen po ay isang example kung gaano ka-powerful ang epekto ng Sabbath School sa buhay ng isang tao. Matagal siyang nawala sa church at dumaan sa maraming struggles in life. Pero ganun man, hindi niya nakalimutan yung mga natutunan niya
at masasayang memories niya sa Sabbath School nung bata pa siya. Dumating ang time na naalala niya ulit ang Diyos dahil sa mga aral na itinanim niya sa kanya noon. Dahil doon, nagkaroon po siya ng desire na bumalik sa church, nagpa-Bible study, at eventually po ay nagpa-baptize po siya ulit. Doon niya naranasan ang tunay na peace at direction na matagal niya nang hinahanap. So pinapakita po sa story na yan na kahit parang matagal na po tayong silent o tahimik sa ating mga pananampalataya, hindi nawawala ang aral ng Diyos na naitanim na po sa ating mga puso. Para lang po yung seed, maaring matagal bago tumubo, pero sa tamang panahon, sisibol din. Kaya importante po ang Sabbath School sa ating iglesia, especially po sa ating mga kabataan at sa ating mga young at hearts. Kasi dito tayo natututo sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng strong foundation at nakakahanap po tayo ng answers sa ating mga questions and struggles in life. So Sabbath School is about people. So Sabbath School is not just another church program na pinupuntahan po natin every week. It's a place where real connection happens. Hindi lang ito tungkol sa pakikinig, tungkol din to sa ating involvement sa ating church. Kagaya lang po sa ating mga malalaking church, ay minsan tahimik na lang tayo, hindi tayo nakikipag-interact sa isa't isa. Pero mas mabuti na maging blessings din po tayo sa ibang tao. Ayan. Para sa iba po, ang Sabbath School is an ordinary program lang po. Pero iba po ang experience pag naka-attend po tayo ng Sabbath School. Pwede kang magtanong, mag-share ng thoughts, at makinig ng experience ng iba. Dahil hindi lang naman po pastor or elders ang pwedeng magsalita. Lahat po tayo ay may chance na matuto at mag-contribute. Doon natin nakikita ang mga personal na mga experience po sa kanilang pananampalataya, kung paano kumikilos ang ating Diyos sa kanilang buhay. Especially po sa ating mga youth, kaya po tayo gumawa ng sariling care group para po sa ating youth, dahil doon po sila nakakabuo ng friendship, support system, and especially po ang spiritual growth na nakukuha rin po nila sa kanilang kapwa kabataan. So in short po, Sabbath School is where faith becomes alive through connection. Connection with God and connection with people. So sabi po dito, Sabbath School promotes what many young people are looking for today. Ito po ang place of belonging, community, and connection. With good leadership and strong support of the members, Sabbath School can be a place where young people develop the habits and culture of the early church. So, given naman po na sa ating church, kailangan po natin suportahan kung ano man po ang programa na meron ng ating mga youth. Dahil doon po talaga sila natututo at natututunan din po nila yon through sa ating mga nakakatanda po sa iglesia. So sabi po sa Hebrews 10, verse 24 to 25, "And let us consider how many spur one another on toward love and good deeds, not on giving up meetings together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." So pinapaalala po ng verse na ito na hindi sapat na hindi dapat, na solo ang ating Christian life. Kailangan natin ang isa't isa para ma-encourage, mag-inspire, at tulungan ng isa't isa na gumawa ng gawain sa iglesia. Importante din po na patuloy po tayo nagsasama-sama kasi doon tayo nagpapalakasan spiritually at nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating faith journey. So mas malakas po ang ating faith kapag
sabay-sabay po tayong naglilingkod at nananampalataya sa ating Panginoon. So, we have here the culture of the early church, the mission, the doctrine, and the fellowship. So, una po, the mission. So, the early church was born for mission and growth. So, ang early church daw po ay hindi lang para sa gathering, kundi para magpahalaga ng gospel at magdala ng maraming tao sa paanan ng ating Panginoon. Every believer was a disciple and disciple maker. Hindi lang leaders or apostles ang disciples noon. Lahat ng believers at followers ng ating Panginoon ay tumutulong para makaakayat pa ng mga tao upang makilala lalo nila ang ating Panginoon. Members were active, not just spectators. Ang mga members po noon ay involved din sa ating mga ministries at hindi lang nakaupo o nakikinig. Bawat isa po ay may role din sa gawain ng ating Panginoon. And number 4, scattered believers preach everywhere. So, dati rin po ay kahit saan sila magpunta, ay pinapamahagi po nila ang salita ng ating Panginoon sa kung sino po ang nakakasalumuhan nila. At last po, Sabbath School trains believers for outreach and global mission. Kagaya rin po ng ating ginagawa sa ating Sabbath School Worship Service, nagkakaroon po tayo ng Mission Spotlight para din po ma-outreach o ma-reach ng mga taga-ibang bansa, ang iba't ibang bansa, upang tumulong sa ating mga mission sa ating iglesia. So sa panahon po ngayon, maraming kabataan ang busy sa school, work, and social medias. Hindi lang po kabataan, pati na rin po sa mga matatanda. Kaya minsan po nagiging silent listeners na lang po tayo sa ating church. Pero tulad po ng early church, tinatawag tayo na maging active disciples and disciple makers. Hindi kailangan ng malaking stage or crowd para magbahagi ng ating gospel. Pwede po ito sa ating mga kaibigan, katrabaho, kaklase, o kahit sa ating mga social media accounts. Kagaya po ngayon na tayo ay nasa live, by that po ay spread din po tayo ng gospel through the social medias. So ang bawat isa po sa atin, kahit po bata or matanda, pwedeng maging instrumento sa pagpapalago po ng ating church at pagtulong sa mission locally and globally. Then, ang Sabbath School po ngayon ay dapat maging training ground para po sa bawat isa sa atin. Hindi lang po ang ating mga kabataan, kundi tayo rin pong mga adult. Maging training ground po natin ang Sabbath School, kung saan matututo tayong mag-share ng Word of God in the modern way, face-to-face man yan or digital. Kaya po sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Next po is doctrine. So the early church was grounded in a disciples' doctrine. Sabi po yan sa Acts 2 verse 42. So sa early church po ay matibay ang foundation nila dahil nakabase po sila sa teachings ng mga apostles. Hindi opinion po ang tao ang sinusunod nila, kundi ang aral po ng ating Panginoon. Next po is teaching came from Christ and the scriptures. So, dati din po sa ating early church, ang main o pangunahing guide po nila sa kanilang pamumuhay at pananampalataya, walang iba kundi ating Biblia. And number 3 po, Sabbath School should emphasize strong Bible study, not just fellowship. So ang Sabbath School po ay hindi lang para magkipag-interact sa ating mga katabi. Mahalaga din po ang fellowship. Opo. Pero mas
importante po na may seryosong pag-uusap po tayo at pag-aaral ng Biblia. Kaya po, kasama po sa Sabbath School ang lesson review. Dahil doon po tayo nakakahanap ng time para mapag-aralan po at dumalim po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And last, young people should be trained to understand and explain the biblical truths. So ang tunay na mission and spiritual growth ng church ay nakadepende sa tamang pagtuturo po ng ating doktrina. Kapag tama po ang aral, nagiging matatag po ang pananampalataya at mas nagiging effective po ang mission ng ating church. Kaya po, every Sabbath na lang po kami or every Sabbath lang po, nag-encourage po si Brother Chris na kung sino po ang willing na umattend po ng ating mga Bible studies. Ayan, dahil mas gusto po natin na mas maintindihan po ng bawat isa ang aral po ng ating Panginoon. Kaya hindi lang po matatanda ang pwede, kundi lalo na po ang ating mga kabataan. So gaya din po ng sa mission, ay dapat din po na maging stay grounded po tayo sa mga Bible teachings na ating natutunan dito sa ating Biblia. So dapat po ang Sabbath School ay pwedeng maging safe space ng ating mga kabataan or kahit sino man po sa atin para mas matuto po tayo deeply sa ating Biblia. Ayan. So sa ganitong paraan po ay magiging relevant po at effective ang mission ng church sa ating henerasyon ngayon. Kaya po sabi sa Acts 2 verse 42, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers." Last, the fellowship. Fellowship held the early church together. So ang fellowship mismo ay ang nagpatibay sa ating early church. Hindi lang sila nag-attend, kundi nagkaroon ng tunay na connection po sa isa't isa. And Sabbath School encourages the same close fellowship today. So dapat din po, katulad po ng mga ginagawa po ng mga early church noon, na pagtibayan po ang mga members po ng church sa loob pa lang po ng ating iglesia. Dapat ganun din po ang ating gawin ngayon. Dahil mas marami pong temptation, challenges, ang nararanasan po natin ngayon. Kaya mas patibayan po natin ang ating pananampalataya sa bawat isa at connection po para hindi po tayo nawawala sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 12, verse 26, "If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it." So ngayon po, ang next generation leaders for Sabbath School. Ako po bilang isang Sabbath School superintendent for so many years, sobrang daming ko na pong natutunan. Hindi ko na po mabilang yung years kung ilang taon na po akong naglilingkod bilang isang Sabbath School superintendent. Dahil ang mga natutunan ko po dito ay hindi lang po tungkol sa paghahanda ng program o pagbabahagi po ng mga special features sa Sabbath School. Kundi natutunan ko rin po sa aking sarili na ang importansya po ng Sabbath School sa ating iglesia. At dahil sumakto po ang lesson na ito sa akin, ay mas nakita ko po at natutunan ko ang kalahagan po ng koneksyon sa Diyos at sa kapwa through the Sabbath School worship service. So dito po, nag-cite po ako ng 3 para po sa ating mga next generation leaders, lalo na po sa ating mga kabataan, at sa mga gusto pong maging superintendent po sa ating Sabbath School. Number 1 po, follow the early church model, the mission, doctrine, and fellowship.
So yung mission po is para ang Sabbath School po ay maging training ground para sa ating lahat na mas matutunan at mas lumalim po ang ating kaalaman at pananampalataya sa ating Panginoon. Doctrine po is para mas makita natin yung importansya po ng doktrina po natin at maging safe space po iyon para mas maging focus po tayo kung ano po yung gusto nating patibayan sa ating pananampalataya. At fellowship po, connection po sa isa't isa. Nakikita ko po sa ating mga care groups na kahit onti lang po tayo per group, ay nakikita natin sa bawat care group na yon yung connection po ng bawat isa na magkamustahan, magtulungan kung kinakailangan, at ipag-pray po ang bawat isa. Next po, thriving classes focus on Bible study, prayer, mission, and fellowship. So, ayang apat po na yan ay makikita po natin sa Sabbath School Worship Program. Yung Bible study po is, kumbaga, yun na po yung lesson review na ginagawa po natin. Yung pag-pray, hindi naman po nawawala yan. Yung mission po natin, locally and globally, and ang fellowship po natin. Makikita nyo po sa mga Sabbath School programs po natin, nagkakaroon po tayo ng mga question and answer, may explain or may pinapagawa po ang ating mga superintendents. Yun po ay way para makipag-connect po tayo sa bawat isa. And last po is, everyone can contribute. No need to be a teacher or a leader. Sa Sabbath School po, nakikita po natin sa ating lesson review na nagtatanong po yung mga elders or pastors sa atin. Hindi para kabahan po tayo na dapat tama yung sagot natin. Yun lang po yung way nila para makikonnect nila yung kaalaman nila sa inyo. Kung naiintindihan nyo po ba yung lesson, or baka may na-experience po kayo na ganon, para makapag-share din po kayo sa bawat isa. Kaya hindi dapat tayo kabahan. Lalo pa yung mga kabataan, minsan tinatanong namin, bakit late na kayo sa lesson study? Sasabihin nila, di kasi kami nag-aral po ng lesson. Yun yung laging fear nila kasi tatanungin daw sila or baka pag pinag-explain daw sila, hindi nila sasagutin, ganon. Pero pinapaintindi po namin mga youth leaders na hindi dapat ganon yung maging mindset nila when it comes to Sabbath School. Kaya nga tinawag na Sabbath School para matuto po tayo dito. Katulad lang din po yan sa school kung saan tayo nag-aaral. Ito naman po ay school para mas maintindihan natin ang ating Panginoon. So, make it real. So, ang reality po, 'di ba? Ang minsan nagsa-struggle po tayo na gumising ng umaga at umattend po ng Sabbath School. Guilty po ako as kabataan. Nalilate din po ako sa Sabbath School. Kaya isa rin po itong calling sa atin na hindi lang siya basta program, kundi ito ang isang way to make us closer with our God. So number 1 po is spend time with God. So syempre, bago ka maging helpful or bago ka makapag-share sa Sabbath School, you need to make time alone with God. You can't give what you can't have, sabi nga nila. So, kahit na sabihin mong hindi ka nakapagbasa ng lesson, at least, you have your personal devotion with God. Then, pagdating nyo sa Sabbath School, ay bahala na ang Panginoon na mag-open up sa'yo para mas maintindihan mo at makapag-share ka kung ano nalalaman mo sa araw na yon, lalo na sa lesson. Hindi naman ibig sabihin na dapat pagpasok mo may alam ka eh. Mas okay na pumunta ka sa church, na alam mo kung saan ka talaga pupunta at sinong pupuntahan mo sa loob ng ating iglesia. Number 2 is, notice who's missing.
So parang, um, imagine nyo na lang po ang isang Sabbath school or isang iglesia na swimming pool. May mga taong nalulunod na pala na hindi natin nalalaman. Kasi hindi natin sila kinakamusta, hinahayaan lang natin sila na nandyan, 'di ba? So, kaya importante po na mapansin natin yung mga nawawala. 'Di ba po? Alam niyo naman po yung ibig kong sabihin na kahit sabihin mong kamayan mo lang siya, mararamdaman niya na ay, belong pala ako sa iglesia na to. Lalo na po yung ating mga regular visitors, ating mga bagong baptize, kailangan mas malapit po ang ating loob sa kanila para maramdaman po natin yung belongingness dito sa ating iglesia. Kaya din po tayo nagkakaroon ng mga visitation programs dahil alam natin na may mga tao talaga na nawawala o nalalayo sa ating iglesia. Lalo na po sa ating mga youth. May mga parents po kami naririnig na, uy, ang dami yung youth bakit pag-AY, kayo-kayo pa din? So as a youth council po, as a youth leader, alarming na po yun sa amin. Kasi hindi po namin yun napapansin. So makikita po namin na, ay, baka nakikita lang natin, tayo-tayo lang. Pero yung ibang kabataan, hindi na pala namin napapansin. So kaya in-encourage po namin ang lahat, lalo na rin po sa mga care groups, alam po namin na may mga binibisita rin po kayo, na ipag-pray po natin sila. Not just a way na pilitin sila na bumalik sa iglesia, kundi patuloy lang po tayo sa pag-pray at pag-visit po sa kanila. Ang Panginoon na po ang bahala sa kanila kung babalik sila or may plano ang Panginoon para sa kanila. And last po, take an interest in cross-cultural missions. So kaya po may mga mission spotlights po, ang Sabbath School, ay hindi para pandagdag lang sa programa. Ito ay binigay po ng ating General Conference para may bahagi po sa buong mundo kung ano po ang mga kanya-kanyang mission po at experience po in different countries. At matulungan din po natin sila through prayers. Kung hindi po natin kaya na financially as a church, yan, through prayers po ay makakatulong na po yun sa kanila. Ayun po. And, ayan. God is calling young youth like yun na handang gumawa po ng difference. Hindi lang pong youth, kundi tayong lahat po nandito sa iglesia. Baka po isipin nyo na baka may mas better na gumawa niyan. Baka may mas better na maging superintendent. Baka may mas better na tumayo dito sa harap, wag na lang ako. May kanya-kanya po tayong calling sa Panginoon. Sabi nga dito, age doesn't matter. So, hindi lang dahil youth program yan, youth na lang lahat ang tatayo dito. Hindi porket women's ministry yan, yung mga women's members lang ang pwede. Lahat po ng kababaihan pwede. Yan. Lalo na po kung sino po yung inassign. Hindi naman po kayo inassign dahil naisip lang ng tao. Which is, inassign kayo dahil yun yung kinaloob ng Panginoon na isipin ng tao na yun. Naayos si ganito, baka gusto niya palang umawit, gusto niya palang mag-pray, may talent pala siya to speak. Ayun po. So lahat po tayo ay may tungkulin sa Panginoon. Kaya bago po kumupo, gusto ko po kayong tanungin na, are you ready to answer His call? Hindi niyo po pwedeng akong sagutin, pero nasa sa inyo na po yan. At sa Panginoon na po, na lahat po tayo ay may calling sa mga gawain po ng ating Panginoon. Ito lang po ang aking dalangin sa gabing ito. Nawa po ay maisabay po natin at ma-apply po natin ating mga natutunan sa gabing ito. Muli, magandang gabi po.
Okay, so bilang po reflection po sa base po sa ating topic ngayong gabi na kung saan ito po ay gawin natin sharing ideas, no? I-divide ko po kayo into 3. No, sa ang mga kabataan po ililipat ko po dito, yung mga kabataan dito po sa pangunguna po ni Sister Len at saka ni Brother Justin. Ayan. Yan, dito kayo, mga kabataan sa kabila. And then from Sister Vanessa, Sister Ruth. Isama mo na, isama mo na si Ja dito. Dyan na lang? Sige. From Sister Ruth until, siguro kasi parang marami kayo dyan eh. Hanggang kay brother, na lang? Kay brother, hindi, si brother ano nga yan? Denzo. Ayan. Yan lang. Konti lang kayo. And then yung pangalawang group from Sister Marsan hanggang kay Sister Helen. Dito sa kabila naman po, from Sister Cheryl hanggang na doon kay brother, yung sa likod, kay brother Ray. So ito po ang tanong, no? Na ibibigay po ni brother Robert. Hello. Magandang gabi po mga kapatid. Pagpalain po ang ating narinig na mensahe sa gabing ito. Napakaganda po ang ating napakinggan. Pero alam ko po na may mga opinion po kayo, may mga ma-share po kayo. Kaya ang reflection question po natin ay nandito na po. So babasahin ko is, are you committed to going to Sabbath school to be a blessing rather than to get a blessing? In Tagalog, paki-explain mo nga. Okay. Ito po yung tanong. Ikaw ba ay nakatuon na pumunta sa Sabbath school para maging pagpapala sa iba, kaysa pumunta lamang upang makatanggap ng pagpapala? Ayan, mga kapatid, naintindihan niyo po? Ulitin ko po. Ikaw ba pumunta sa Sabbath school para maging pagpapala sa iba, kaysa pumunta ka lamang upang makatanggap ng pagpapala? Yan po mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng 10 minutes, no? Para i-share ang inyong ideas. And then, after po, ay magkaroon po kayo ng garden of prayer at doon nyo na po isasabihin kung ano pang inyong mga request at pasasalamat.
Lolo. For our closing song, let us all stand and sing Trust and Obey. Hymn number 403, 403. When we walk, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no
trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Heavenly Father, thank you for refreshing us with your word today. Help us to be deep in your word and committed to the mission you have given to us. Help us to pay attention to people around who might be spiritual drowning. We pray for the people that you want to bring to our Sabbath schools. Help us to be ready for them and welcome them. Help our Sabbath schools to be places where lives are changed and people are attracted to you. Help each one of us to take responsibility for our own spiritual health and for people around us. We pray in Jesus' name, amen.